tayo pinag-iinitan ngayon. Si Tito Sen naman po ang binabaterya ng mga animal. Ano ba yung nasabi ni Tito Sen? Pakinggan nyo muna. Ngayon, sa decision nila ngayon, basahin nyo. Ang session days daw sa calendar days pareho. Paano natin pareho? You don't need to be major in English katulad ko para malaman mo na ang session days, iba sa calendar days. Ang calendar days, 1 to 31. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Anong session days? Pag may session. Diba? Common sense. Ilan na session days ng Senate? 3. Sa ilog na isang linggo. Ganon din ang House. O, bakit mo sasabihin na they did not, nakalagay doon sa decision, di raw nagawa within 10 calendar days. Session days nga nakalagay sa Constitution eh. Yon po ang masama dyan. Totoo naman yung sinabi ni Tito Sen eh. Saan mo bumabase ang batas? Saan mo dapat bumabase ang Supreme Court? Diba? Dapat bumabase yan sa konstitusyon. Diba? Ang konstitusyon po, ang pinaka-basis, the Constitution itself is the reference of all reference regarding law and everything about decision in the whole Philippines. Sa Tagalog po, ang Supreme Court po talaga yan. Dapat ang Supreme Court, bumabase kayo sa konstitusyon bago kayo magdesisyon. Hindi sa opinion nyo, sa konstitusyon palagi. Pero po, yung nangyari po dito sa impeachment ni Sara, ang ginawa po ng Supreme Court, abay matindi po. Pinalitan nila yung session days ng calendar days. Putik, mahirap po yun. Kasi po, ang calendar days, meron pong break sila. Kaya po nilagay yan sa konstitusyon na session days. Kasi nga po, kung calendar days, meron po silang hindi pinapasok. Meron pong bukas ang Congress, pero wala naman session. Ganyan po yan. Katulad ngayon, magbe-break. Magbe-break ngayon. Paano yan? Dire-diretso yung calendar days. Dapat session yan. Kung anong meron session, yun po talaga dapat. At yan ay nasa konstitusyon. Tama naman si Tito Sen eh. Supreme Court ka, hindi mo alam? Kita mo, Supreme Court ka, hindi mo alam? Napaka-ano na Supreme Court natin, sa totoo lang po talaga eh. Aray ko. Sa totoo lang po, Supreme Court natin, hindi natin kinakampihan si Tito Sen. Pero marami po talaga. Tapos isi-single out nyo kasuhan si Tito Sen. Paano yung mga naglimbag ng konstitusyon, umaangal? Ang daming nagagalit. Si Ascuna, si Mel Santa Maria, yung father na kasama ng naglimbag sa 1987 Constitution. Ba't isisingle nyo si Tito Sen? Bakit? Para na naman, pag natanggal si Tito Sen, piyesta na naman ng Duterte Black, mga animal. Aray ko. Punan siya ng calendar at saka ng session days. Ba't hindi ko pupunahin? 5 times na akong senator. I am the only senator in the Philippines that has been elected 5 times. Kita mo, 5 beses na siya dyan. Yung pasikot-sikot ng mga batas dyan, alam na ni Tito Sen. Yung pasikot-sikot ng mga rules dyan, alam na ni Tito Sen. And bihira po magkaroon ng 5 times sa senator. Kadalasan yan, 3 lang. 4 times si Loren Legarda. Siya 5 times. Aray ko. Kaya ako paniwalaan nila pagdating dyan sa issue ng session days at calendar days. Ayan. Tama naman si Tito Sen doon eh. Siya paniwalaan niya dahil kabisado niya yan eh. Pero eto pong mga animal na to, eto si Nobita to. Anak ng wedding na abogado na to, naalala ko si Nobita, yung kasama ni Damulag. Prudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. Ang ingay mo, Nobita, leche ka. Ang ingay ng bunganga mo, animal. Aray ko. Kaya nagagalit si Damulag sa'yo, ingay mo, Nobita. Dapat sa'yo, pinapasok ka sa maiwagang puwet. Patayin mo si BBM? No joke. Pakinggan pa lang si Nobita. At doon, indirect contempt, same case at convicted siya. Nag-fine siya doon at ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court, in-intimidate niya yung Supreme Court, pinuli niya yung Supreme Court at sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Mag-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case. Ang ingay mo talaga, Nobita. Wala naman yung ulo mo. Ang kaibahan noon, yung impormasyon ay selective lang. Ngayon, ang impormasyon, marami ng tao na nakakaalam sa nagawa ng Supreme Court. At maraming umaalmang tao na sa desisyon na ginawa ng Supreme Court. Noon, hindi pa ganun yung kamalayan ng tao.
maaantay nila sa mainstream, minsan hindi pa mababalita. Pero ngayon, na-analyze na ng mga tao mismo ang ginawa ng Supreme Court na overreach. Kumbaga, nagmalabis, ika nga nila. Nagmalabis ang Supreme Court dito. Kung yun noon, nakalimpas yung Supreme Court, oo. Pero ngayon, marami ng tao ang nagsasabi na malabo yung desisyon ng Supreme Court. Nobita, ang ingay ng bunganga mo. Pakakain kaya yata ng puwet ng manok eh. na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rate ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats itself. Ingay na Nobita eh, no? So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yon na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Atty. Perdi? Isang Kasama O, yan po ha. Ito, dugtong natin to. Indirect contempt si Senate President Tito Soto. Kaugnay po yan ang komento ni Soto sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga naghain ng petisyon, lampas nilang komento ni Soto sa legitimate commentary at posible umanong makasira sa kredibilidad ng Korte Suprema. Maghahain din umano sila ng ethics complaint laban kay Soto sa Senado. Sa isang pahayag, tinawag ni Soto na nuisance suit o walang saysay na kaso ang inihaing petisyon. Wala talagang saysay. Ang dami po nagsalita. Di ba? Ang dami nagsalita. Bakit? Ba't sinisingle out nyo si Tito Sen? Bakit? Para na naman ano na naman yung mga minorya nyo. Ubus na yung minorya nyo, Tupaksyo. Ubus na yung minorya nyo. Aray ko. Malalagas pa si Bongo. Wala itong legal o makatotohanang basihan at isa lamang publicity stunt. Iginit ni Soto na ang simpleng hindi pagsang-ayon o pagbati ko sa desisyon ng Korte ay hindi maituturing na indirect contempt. Formalaan niya siyang sasagot sa petisyon kapag hiningan siya ng Korte Suprema. 5 ang patay matapos mahuli. Oh, di ba? Ayan po. Ayan po yung sinasabi natin. Na lahat na lang po gagawin. Ha? Lahat na lang po gagawin netong mga DDS na mga supporter na to para mapabagsak po si Tito Soto. Tandaan po natin, ang batikusin natin dyan ay yung mga senator. Etong mga senator na to, na lantarang kinakampihan ang China, yan ang dapat batikusin. Hindi katulad ng isang Tito Soto na suportado ng taong bayan. Hindi katulad ng isang Tito Soto, kaya niyang isurrender ang sino mang senador na na-involve sa flood control. Yun po ang totoong Senate President. Diba? Ang isang Senate President, ganun po, hindi katulad ni Chichi Escudero, fourth tweet ng ina niya. Nasaan ngayon si Chichi Escudero? Wala. Nagtatago. Nagiging tahimik. Kasi nga, delikado. Aray ko. Yan tayo eh. Yan po ang dapat nating isipin. Kasi mga panggulo lang to eh. Eto mga panggulo. Talagang gusto lang nila guluhin ang ating bayan. Ayaw nila ng kaayusan. Hindi sila titigil hanggang di nauupo si Sara. Hindi sila titigil hanggang di naano sila Digong. Pero wala nang chance kasi. Katulad yan ngayon, lumabas na yung sa ICC. Lalagasan na naman sila. Diba? Ganun po talaga eh. Mga animal eh. Dumako na tayo dito. Eli, sa lahat ng mga sumusubaybay, Happy Valentine's Day. Sir, buti na pagbigyan niyo ako dahil sabi ko baka may date, walang Hello. ma-interview ngayong araw na ito. Anyway, sir, unahin ko po muna, hingi po ako ng update doon sa ipiniikot niyo na sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee na final... Napuputol tayo. Hi, sir. Hi, Hello, sir. cutting Hello, out sir. ka? Hello, sir. Bakit? Yan, okay lang. Okay, Cutting sir. out ka? Ay, ganun Sige, po. alright. Okay po, okay na? Okay na, sir? Yan, ngayon okay na. Okay. Umikot na ako. Salamat po, sir. Sir, unahin ko po muna, ano po yung update doon sa ipinaikot nyo na final draft ng partial committee report ukol sa flood control anomalies? Marami na po bang pumirma from the majority and minority members ng Blue Ribbon Committee? Wala pang feedback, pero lahat sila binigyan namin tigi-tigis ang kopya. Para na sa ganon, kung magkaroon ng leak, matitrace namin kung saan opisina nang galing. Mhm. So, the mere fact po na may mga binagong wordings, you're confident po na marami na yung makukumbinse na pumirma? Yeah, confident. Pero alam mo, may kanya-kanyang pag-iisip din yung mga miyembro, yung mga kasamahan ko. So, it's up to them actually. Hindi naman pwedeng ipilit sa kanila kung ayaw nila magpirma o kaya mag-dissent sila. So, yun. Hintayin na lang pag-resume ng session sa Wednesday. Kung okay yung 7 signatures, din ang
file yun sa Bills and Index para maipadala sa calendar for ordinary business para ma-report out na sa floor. Mhm. Sir, Nga pala, gusto ko i-shoutout ulit si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, hindi raw siya pipirma. Aray ko. Sabi ni Robin Padilla, hindi daw po siya pipirma dito sa ano. Robin, hello. Robin, hindi ka talaga pipirma dito. Sa mayorya lang to. Robin, sa mayorya lang ang pirmahan nito. Ha? Mayorya lang pipirma. Iba kayo, minority kayo eh. Ha? Paalala ko lang sa'yo ha, Robin. Ha? Paalala ko lang sa'yo. Hindi ka pipirma dito. Ang pipirma dito, mayorya. Ha? Yung 15. Ha? Huwag ka magpipresent na. Eh, kala naman, hindi ako pipirma dyan. Hindi ka naman talaga pa pipirmahin eh. Aray ko. Hindi ka naman pa pipirmahin eh. Hindi talaga buhay to. gaano po ba yung mga wordings na pinalitan? Aside po dun sa recommendation na charge, pinalitan po na isa ilalim sa preliminary investigation o PI. Yun lang po ba yung pinaka-major na pagbabago sa wordings na nangyari? Tama yon, pero wala naman talagang legal effect yun eh. Kasi pinalitan lang yon, isa rin lang naman ang meaning. Kasi pag sinabing recommended or for filing of charges, ang ibig talagang sabihin nun, recommended for preliminary investigation. Kasi hindi naman pwede mag-file ng kaso ang Blue Ribbon o yung ang Senado sa korte. No? Pag sinabing filing of charges, talaga sa DOJ o kaya sa ombudsman ang tuloy noon for preliminary investigation. And then, umaasa po ba kayo na may pipirma from the minority? Kasi according to Senator Robin Padilla, hindi naman pala siya miyembro po nung Blue Eto, ano kaya sagot neto? Hindi ka... Ribbon, ang parang advisory sa kanila ni Minority Leader Alan Peter Cayetano, meron silang minority report. So yun ang kanilang dapat na suportahan. Last time I checked, Sally, isa lang ang Blue Ribbon Committee. So, isa lang dapat ang committee report. So, I'd like to, with all due respect, gusto ko i-correct yung kanilang sinasabi na meron silang sariling report. Sinabi ko na ito na isa lamang ang Blue Ribbon na committee na siya maglalabas ng committee report. So, pero individual choices nila yon. Nagulat nga ako na may dikta pala na wag pumirma. I don't think it's proper. Pero kung kailangan yan, individual ang desisyon kung hindi magpipirma o magpipirma. Hindi yung idinikta sa kanila. And you're hoping... Dahil ang aking pagkaalam, bawat senador may kanya-kanyang sariling pag-iisip. At sana ganun po ang mangyari doon sa mga minority senators na sarili nilang desisyon ang pairalin at hindi doon sa dikta po ng kanilang leader? Oo, kasi pwede naman pumirma, ilagay na with reservation, will amend, will interpolate, tapos will submit. Gano, tamo, no? May sarili silang minority report. Ayop eh, no? Aray ko. Grabe. Natutuwa ako doon sa minority report kasi. Alam niyo po yung minority report, di ba? At nakalagay doon sa ulo na si BBM, si Romualdez. Wala sila Escudero, wala si Julius Lord, wala si Jinggoy. Malinis, safe na safe. Sino gumawa? Senator, si Marcoleta, putik, hindi kasama. Eh, samantalang yung tatlo, iniimbestigahan na ng ombudsman. Hindi nila sinama sa minority report. Bobo talaga. Separate opinion. Maraming variation eh. Pero yung parang hindi ka magpirma, parang ano yun, sabotahe, ayaw mo magpirma. Pero sa akin, kung hindi makagather ng at least 11 signatures, di walang committee report, hindi ko naman niya pipilit sa kanila. At saka mga members sila eh. I think it is their duty, it's their responsibility, being members, na basahin at maghayag ng kanilang opinion kung sila ba'y nagdi-dissent, sila ba'y mag-interpolate, mag-amend, o kung ano man ang gusto nilang gawin. Pero para hindi mo pirmahan, bakit ka pa nag-member ng committee kung hindi ka pipirma? So sir, pwede niyo po bang gawin kung sakali na hindi makakuha ng enough signature yung ginawa noon ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Dick Gordon na ginamit niya yung committee report sa pamagitan ng privilege speech? Hindi na. Kasi alam mo, nakadalawang privilege speeches na ako dyan. At hayagan naman yun nangyari sa mga public hearings. So more or less... Hindi pa pipirmahin yan. Hindi, ang isang mayorya, hindi ka pupunta sa minorya. Hindi ka pupunta doon. Ang gagawin ng mayorya ni Lacson, sa mayorya niya lang iikot yan, hindi niya iikot sa minorya yan. Kalokohan yun, Robin. Mayorya nga, may majority sila eh. Di ba? Sila ang majority. Di ba? Oh. Tapos, pipilit ni Robin, di siya pipirma. Kahit hindi ka pupirma, Robin, hindi may aalok sa'yo yan.
may conclusion na rin naman yung ating mga kababayan at naipabahagi na rin namin sa Ombudsman, sa ICI at saka sa DOJ yung halos lahat ng nilalaman. Hindi naman lahat kasi ilan lang yung na-capture nila. Ngayon kung sakaling hindi makagather ng 11 signatures at humiling mag-request yung Ombudsman o kaya yung DOJ na silipin o kaya kumuha ng kopya ng committee report maski hindi ito na-adapt sa floor, bakit naman kami tatanggi? Di ba bahagi namin yon dahil public record naman yan eh. So kahit ito ang media, pwede nang kumuha ng kopya po noon dahil public records na to. Yeah, kasi nasa pagdinig naman yun eh. Parang na-encapsulate lang natin sa isang report yung lahat na nangyari sa pagdinig. Kung tutuusin nga yung media rin eh, kung meron kayong nakuha mga transcript noong mga pagdinig, nandoon naman lahat yun eh kasi hindi naman kami lumabas doon sa naganap sa pagdinig, hindi kami nagdagdag, hindi rin kami nagbawas. At sinabi ko na lagi ito, kung ano yung kalalabasan ng ebidensya, yun ang isasama namin sa report at yun ang gagawin namin rekomendasyon. Hindi kami mag-iimbento, hindi kami magdadagdag. Katunayan, wala naman kami tinarget doon particular. Wala rin kami kino-cover up. Kung ano talaga yung lumabas na sa tingin ng mga abogado sa opisina, pati ng legal, yung general counsel ng Blue Ribbon, yun ang lalabas sa rekomendasyon. Kasi mga abogado naman yung nag-aaral dyan eh. So sir, kung may ganung abiso si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang suportahan panindigan yung minority report, anong dating nun sa inyo? Parang planong isabotahe? Bastusan yun. Bastos talaga si Cayetano eh. Parang malaki Marcoleta eh. Yung report ng Mother Committee? Hindi, gusto ko lang ipaalala na iisa lang ang Blue Ribbon Committee. There is no such thing as a minority black Blue Ribbon Committee. Kaya yun lang pagsasagawa ng minority report even ahead of the committee report, sa akin medyo inappropriate na yun eh. Pero Ang dapat ginawa sana, Inappropriate naman talaga yung minorye eh. Biro mo, kampihan China. Kailan ba naging appropriate yan? Biro mo, kampihan mo China, hindi yung sarili mong bansa. Anong klaseng tao mga yan? Diba? Alam mo tayo po, in the end of the day, kung ano man mangyari sa atin, ang kakampihan po natin hanggang dulo ay ang ating bansa. Dahil dito po tayo ang kumakamkam sa ating bansa. Tayo ang nakikinabang sa ating bansa. Tapos sa bandang dulo, lalaglag mo pagtapos mong kamkamin. Kaya sira ulo yung mga Duterte Black na yan. Aray ko. sa halip na pinadala kay Senate President Soto, idinaan nila sa Blue Ribbon na ito yung input namin. Di sana, in-incorporate ko sa aming report kung ano man yung ang pwedeng kunin doon, hugutin doon sa kanilang sinabit na sinasabing minority report. Isasama ko rin naman yun eh. Kasi baka meron din kaming nawaglit yung mga abogado o yung Blue Ribbon Committee na nandun sa kanilang report na ginawa. Isasama ko yun doon eh. Hindi ko naman yun itatago na dahil minority o galing sa minority yung report na yun, agad-agad i-discard. Kaya ako na naman binaliwala yun kasi pambabastos yung hindi man lang idinaan sa Blue Ribbon report. Mga members sila ng Blue Ribbon Committee. Alam nyo, sure yan. Alam mo si Cheese, si Jinggoy, si Joel is Lord. Swak na po yan. Swak na po yan. Swak na po yan sa darating na mga panahon. Antay-antayin nyo lang. Hinuhulma lang maigi ni Ombudsman. Hinuhulma lang po maigi ni Ombudsman para pag hinain niya, swak na swak sa banga. Aray ko. Yan yun. Kaya abangan po natin yan ang pag-aresto ng Three Stooges ng flood control, Joel, Jinggoy, at Cheese Escudero na nagnakaw po sa taong bayan na kahit kailanman walang kapatawaran. Diba? Happy Valentine's sa inyo ha. Enjoy your Valentine's. Huwag po natin kalimutan mag-like. Pakiusap po. Mag-like naman po tayo, mga karayuma. Oy, shoutout Mami Irene, Daddy Armin, Daddy Nestor, Mami Shelo, Ma'am Jem Baracao. Shoutout po sa inyo. Ma'am Lorna Tanaguchi, shoutout din po. And si Ma'am Hina. And si Ma'am Norma. Si Ma'am Eva Punsalan, shoutout. Ma'am Trillier. Si Reza Force. Holonatics. My BMB family. Shoutout po sa inyo. Pare Eduardo, thank you pare. Happy Valentine's sa inyo lahat. Abangan nyo po, ini-schedule lang namin po yung balentungan natin, kantaan, sayawan, at maraming mga program. Ini-schedule ko lang po, sobrang busy lang po, ang dami ko inasikaso. Pasensya na po.
Happy Valentine's to all. I love you all. Pare Eduardo, ischedule natin ha. Pasensya na pre ha. Busy. Balentungan po tayo susunod. Kaya nga sorry, schedule natin. Bubuyahe pa ako na. May biyahe kasi ako ngayon eh. Hi Valentine's! Spread love, not immorality, and don't be a chucky. Yan po ang ating motto for today. Spread love, not immorality, don't be a chucky. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat
ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bongbong walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bongbong walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol.